Inimbitahan ng aking biyenang babae ang buong pamilya ng aking hipag sa hapunan, ngunit ako lang ang pinahandaan ng pagkain. Bigla na lang sinipa ng aking asawa ang plato sa sahig. Ang aking asawa, alingaw-ngaw niya, ay walang utang na loob sa bahay na ito. Mula ngayon, kung sino ang gutom, magluto siya para sa sarili niya. Tumahimik ang buong pamilya ng aking asawa. Ako si Marina, 30 taong gulang. 6 na taon na kaming kasal ni Andres. Ang unang 3 taon pagkatapos ng kasal namin, nanirahan kami sa maliit na inuupahang apartment sa Maynila, sa Sampaloc. Halos 40 metro kuwadrado lang ang laki nito. Tag-init, parang sauna ang init sa loob, at tag-ulan naman, kumakanta ang hangin sa mga bita ng bintana. Ngunit iyon ang pinakamapayapang panahon ng aming buhay sa mag-asawa. Noon, tunay kaming mahirap. Inhinyero si Andres sa isang pabrika sa Valenzuela, at ako na may accountant sa isang tindahan ng materyales sa konstruksyon sa Binondo. Tipit na tipit kami. Umaga, tinapay lang ang almusal. Tanghalian, nagdadala kaming baon sa Tupperware, at hapon, pumupunta kami sa palengke sa Divisoria para bumiling gulay at kaunting karne para magluto ng hapunan. Minsan, pagod na pagod kami kaya sabaw na monggo at itlog na prito na lang ang nailuto, pero masarap pa rin hapunan na para sa amin dalawa lang. Ang aking biyenang babae noon ay nakatira sa probinsya ng Bulacan. Ilang beses lang kami nakakadapo sa kanya sa isang taon, tuwing kapistahan o espesyal na okasyon ng pamilya. Matigas ang ugali niya, ngunit dahil hindi kami makasamang nakatira, natutunaw ang mga alitan sa ilang magalang na salita. Naniniwala ako na kung magiging disente at mapagpasensya ako, mabubuhay ng mapayapa sa anumang pamilyang asawa. Naniwala ako doon hanggang sa araw na bumili kaming sariling bahay. Pagkatapos ng 3 taon ng mahigpit na pagtitipid, tulong ng magulang mula sa makabilang panik at housing loan, nakabili kami ng 3 silid na bahay sa isang bagong subdivision sa Bulacan din, malapit sa bayan. Nang araw ng lipatan, halos hindi ako nakatulog sa tuwa. Lumakat-lakat ako mula sala hanggang kusina, mula kusina hanggang sa balkonahe, hinahawakan ang bawat pinto, bawat dingding para akong nangangarap. Naisip ko na mula noon, makakaroon na akong tunay na tahanan, isang lugar na makakabalik-balikan, na maiwan ang lahat ng pagod mula sa labas ng mundo, isang lugar kung saan mabubuhay akong parang tunay na asawa. Ngunit nakamali ako. Hindi pa 3 buwan mula nang lumipat kami, nagbalot ng gamit ang aking biyenang babae at dumating mula Bulacan. Sinabi niyang maingay na sa probinsya, mananatili muna siya roon kasama ang kanyang anak at manugang para masaya at sabay na makbabantay sa amin. Noon, wala akong kahina-hinalang anuman. Medyo mahiya pa nga ako dahil may bahaging ang pera nila sa bahay na iyon. Aba, mananatili lang siyang ilang buwan o 1 taon, normal lang iyon. Unang araw, sinisiguruho kong perpekto ang lahat. Maaga akong bumabangon para gumawa ng pandesal na may palaman o mag-alsahin ng tinapay. Palagi kong binabago ang menu para masunod ang kanyang panlasa. Gabi-gabi, kahit gaano kapagod mula sa trabaho, bumibili pa rin ako nga sariwang sangkap sa palengke. Naisip ko na kung magiging tapat ako, mahal din niya ako sa bandang huli. Ngunit tila may mga tao sa mundong ito na habang sinisigurado mo silang masaya, lalong inaangkin ang iyong kabaitan bilang karapatan nila. Nagsimulang punambitin ng aking biyenang babae ang malilit na bahay. Kulang asin ang sabaw, hindi maayos ang pagwawalis. Sinabihan pa ako na nagpagastos ng 500 piso sa blusa, parang nagtatapon daw ako ng pera. Lahat ng ito ay nilulunok ko. Tinutumbasan ng pagpapaliwanag sa aking sarili na pagkakaiba lang iyon ng henerasyon, masyadong mapanuri ang tao at mas mabuting tumahimik para sa kapayapaan ng tahanan. Hindi ko inasahang magiging daan ang aking pagtitimpi para mas lalong sumulong siya. Isang Miyerkules, nasa opisina pa ako, tumawag ang aking biyenang babae. Malambot ang boses niya, ngunit parang utos ang dating. Marina, magluto ka ngayon ng marami. Darating sina Glenda at ang pamilya niya para sa hapunan. Si Glenda ang aking hipag.
Kasal siya at nakatira malayo sa amin nang wala pang 10 minutong biyahe sa sasakyan. Medyo nagulat ako, ngunit pumayag. Nang gabing iyon, pumunta ako sa palengke, bumiling maraming karne at isda, at pagdating ko sa bahay, walang tigil akong nagluto ng 4 na putahe. Masaya ang unang hapunan. Malakas na naktawa at nakwentuhan si Glenda. Ang kanyang asawa ay tuloy-tuloy na kumain at palagi namang naglalagay ng pagkain sa plato nga anak si biyenang babae habang sinasabing ayos naman ang luto mo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang pait, ngunit ngumiti pa rin ako. Naisip ko na hapunan lang ito ngang pamilya. Sino ang makakaalam na ito ang simula ngang isang seryangam nga araw kung saan mararamdaman kong isa akong kasambahay sa sarili kong tahanan. Makalipas ang 1 linggo, tumawag ulit ang biyenang babae. Sabi ni Glenda, miss na niya ang inihaw na bangus. Bumili kang sariwang bangus at iluto mo, please. Pakaraan ng ilang araw, gusto ni Victor ng adobo at ayaw ni Pedrito ng gulay. Gumawa kang maraming karne at huwag kalimutang maglagang sinigang. Darating silang 3. Sa simula, 2 beses sa 1 linggo. Pagkatapos, 3 beses. Hindi ko napansin kung kailan naging gawi na ang tawag sa hapon. Hindi pa tumatamang ika-4 ng hapon, tumatawag na ang biyenang babae, nagmamadaling ipadala ako sa palengke. Pagdating sa bahay, tuloy-tuloy na akong nahuhugas ng bigas, nagbabalatan ng gulay, nagugupit ng karne, nagluluto, naghahanda ng mesa. 5:30, dinadala ni Glenda ang kanyang asawa at anak. Ang bata ay nagtatakbuhan na may sigaw sa sala. Ang asawa ni Glenda ay nakaupo, nakataas ang paa, nanonood ng TV. Si biyenang babae naman ay dahan-dahang nagbabatas ng prutas, malambing na tinatanong ang anak tungkol sa mga nangyayari. Ako lang ang nakatayo sa kusina, pawisan ang likod, umiikot na parang peon. Minsan, nangahas akong humingi ng tulong sa biyenang babae na magbalat ng gulay, kumubot ang noo niya. Hindi mo kayang gawin ang ganyang maliit na bagay. Nang gabing iyon, mismo sa hapagkainan, ngumisi ang aking hipag. Maswerte ka, Marinang, nagpapahinga lang si nanay dito, hindi siya kasambahay ngang manugang. Agad na sumangayon ang asawa ni Glenda. Tama, para sa babae, ang kusina ang pangunahing tungkulin niya, at kung napapagod siya rito, may mali sa kanya. Hawak ko ang sandok, nanginginig ang kamay ko. Gusto ko sanang isukbit ito sa mesa. Gusto kong tanungin kung ang madali lang ang lahat ay bakit walang pumasok sa kusina para subukan. Ngunit sa huli, nginuya ko na lang ang samang loob, ibinaba ang ulo, at sinikap na lunukin ang kahihiyan. Mula nun, hindi na ako nangahas humingi ng tulong sa biyenang babae. Lahat ay lumalalang. Ang pera para sa pagkain ay galing sa budget namin ni Andres. Bayad sa kuryente, tubig, gas, bigas, mantika, asin lahat mula sa aming sweldo. Ngunit ang pinaka-ginagamit ay ang pamilya ni Glenda. Minsan, maaga silang dumating, natitira pa sa tanghalian, at naupo hanggang gabi. Ang anak ni Glenda ay uminom ng Yakult at juice mula sa aming ref na parang sa kanila ito. Ang asawa ni Glenda, pagkatapos kumain, umupo sa sofa, nagtotongtong ng ngipin at nagpapasalamat ng luwag. Marunong ka palang magluto ha, buksan mo na lang yan ng karinderya puno ng suki. Narinig ko ito at gusto ko sanang tumawa-tumawa dahil sa pait, dahil sa kanilang paningin. Kasambahay lang ako na nakatayo sa harap ng kalanbuong taon na walang sariling trabaho, walang pagod, at ang tanging tungkulin ay maglingkod ng maayos sa lahat. Nang gabing iyon, habang nahuhugas ng tumpok ng pinggan, tumingin ako sa aking kalabaw na mukha sa bintanang kusina at bigla akong naramdamang estranghero. Sino itong babaeng gusot ang buhok, maitim ang ilalim ng mata at basa ng pawis ang likod? Ako ba ito? Saan na napunta ang babaeng masayang lumakat-lakat sa mga silid ng bagong bahay namin? Hindi ko alam na ang mga hapunang iyon walang paanyaya ay simula pa lang lahat. Pagkatapos nga ang gabing iyon, nagsimula akong mamuhay na parang nakawindap na relo. Sa takdang oras, umikot ako sa kusina. Sa takdang oras, naghahanda ng hapag. Sa takdang oras, naglilinis.
Walang nagtatanong kung pagod na ako, kung gusto ko namang magpahinga, o kung masaya ba talaga ako. Sa simula, inalif ko ang sarili ko na maraming tao sa bahay at maingay na hapunan ay pamilyang Kaloban din. Ngunit ang tinatawag na pamilyang Kaloban ay lalong naging katulad ng hindi nakikitang kulungan na kumikitit sa paligid ko, araw-araw, iisa lang. Hindi pa tumatamang ika-4 ng hapon, tumatawag na ang biyenang babae. Marina, bumili ka ngayon ng hito, sabi ni Glenda, matagal na siyang hindi nakakain ng sinigang na hito. Kinabukasan, gumawa ka ngayon na lechon kawali at tortang talong, gusto iyon ni Pedrito. Minsan, pagkatapos ngang meeting sa trabaho, habang nakalat pa ang numero sa aking ulo, nagmamadali na siya, huwag kalimutang bumili ngang sariwang hipon. Pahina ang gana ni Pedrito kamakailan kailangan siyang bigyan gusto niya. Tumawag siya sa ganitong natural na tono na parang ito ay pangunahing tungkulin ko at bawat beses, habang hawak ko ang telepono, nangyayari akong maminit ng ilang segundo bigat ng dibdib ngunit sa huli, isa lang ang sinasabi ko, opo, nanay. Madalas na akong pumunta sa palengke sa Baklaran kaya kilala na nila akong nga tindera. Nagtatanong sila sa biro, araw-araw kang may salo-salo, bakit ganito karami ang binibili mo? Nagbibiro na lang ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin na nagpapakain ako en isa pang pamilya sa sarili kong tahanan na nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na makauwi at umupo lang, magpahinga. Isang araw, malakas na ulan, baha-baha ang daan at bit-bit ko pa rin ang dalawang mabigat na bag ng mapagkain. Basang-basa ang damit ko, nagelo ang mga kamay. Ngunit pagpasok ko sa pintuan, tumingin ang biyenang babae sa mga bag at agad na nagsalita, ay, bakit ganito kaikling pamili, marami tayong tao, hindi ito sasapat. Natigil ako sa pintuan. Bumubuhos pa rin ang ulan sa labas, tumatulo ang tubig mula sa aking pantalon sa sahig, at naramdaman ko na doon sa loob ko, malamig din ang lahat, hindi na ako naktalo. Muli akong tahimik na nagbihis, isinuot ang pangsalin, at pumunta sa kusina. Mula nang dumating ang biyenang babae, ang kusina na dati ay pinakamainitin at pinakakomportableng sulok ng bahay ay naging pinakamasamit na lugar para sa akin. Natatakot na ako sa tuno ngang mantikang kumukulo, natatakot sa huningang sabaw sa kalan, natatakot pa sa tunong nga tsinalas ng biyenang babae na papalapit sa pintuan ng kusina dahil bawat beses na pumasok siya may susunod na puna para sa aking ulo. Masyadong makapal ang pagkakagupit ng karne, sino ang kakain ng ganyan? Hindi mo nailinis ng maayos ang isda, mabaho pa rin. Nalaga mo ang gulay, nawala na ang bitamina. Isang araw, habang nagpiprito akong gulay at natulo sa aking baba, nagsalita siya mula mismo sa aking likod. Ang babae ngayon, hindi alam ang magawa. Ilang simpleng putahe lang, matagal pang maluto. Sinikurot ko ng husto ang sandok sa kamay, pumutla ang mabuko ang daliri ko. Alam ko na kung hihirap akong lumingon, baka hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya ibinaba ko lang ang ulo at mas mabilis na hinaluan ang gulay, hindi papansinin ang iniingit na ilong ko. Si Glenda naman ay iba, hindi siya direktang nagpupuna tulad ng kanyang ina, ngunit ang bawat salita niya ay parang maliit na karayom, buwan-buwan na tumusok sa aking balat. Isang gabi, habang inihahain ko ang palayo ng sabaw, sinabi niya sa kanyang asawa, napaswerte ng manugang ko, nasa bahay lang siya, magluto lang at maglinis. Ngumisi ang asawa niya. Mas mabuti pa kaysa sa asawa ko na nagtatrabaho at nagbabantay ng bata. Nakatayo ako ron at narinig ang bawat salita. Gusto kong tanungin, sino ang nagsabi na nasa bahay lang ako? Sino ang nagsabi na hindi ako nagtatrabaho? Sino ang nagsabi na magluto at maglinis lang ang ginagawa ko? Ngunit pumasok ang biyenang babae. Ang babae dapat marunong mag-alaga ng tahanan. Anong silbing ang trabaho niya kung mag-ilang piso lang naman ang sahod at gulong-gulo pa ang bahay? Umupo ako sa mesa, kinuha ang plato, ngunit hindi mapasok ang pagkain sa lalamunan. Nang sandaling iyon, naramdaman kong banyaga na ako sa aking sariling hapagkainan na siyang hinanda ko mismo.
Mabilis akong kumain ng hindi man lang natikman ang nilamon. Kumakain sila, nagtutuwaan, malakas ang usapan para bang ang presensya ko ay kailangan lang para mainit at nasa oras ang hapunan. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagod kundi ang pagiging katotohanan ng pagod na iyon na natural na rin sila sa lahat. Wala ni isang salitang pasasalamat, walang nag-alok na tumulong. Pagkatapos ng hapunan, lumipat na sa sala ang lahat. Sino ay nanood ng TV, sino ay naka-phone, ang bata ay tumatakbo-takbo at nakakalat ng mga laruan. Ako lang ang nakatayo sa kusina, yumuyuko sa tumpok ng mga pinggan at naririnig ang tawanan mula roon na parang ang mundo nila at ang mundo ko ay dalawang magkaibang sansinukob. Isang gabi, binilang ko ang magastusin sa pagkain sa loob ng isang buwan at umupo sa harap ng aking kwaderno ng matalaan. Halos doble na ang gastos sa karne, isda, gulay, bigas, kuryente at tubig. Hindi maliit ang sahod namin ni Andres, ngunit hindi rin ganun kalaki para araw-araw na mapakain ang isa pang 3 katao pamilya. Nang gabing iyon, ikinuwento ko sa asawa. Matagal siyang nanahimik bago bumuntong hininga. Alam ko na pagod ka na, tumingin ako sa kanya, mahina ngunit nagbabantang ang aking boses. Anong silbing pagkaalam mo? Pakiramdam ko'y walang bayad na kasambahay ako sa bahay na ito. Hinawakan niya ang aking kamay. Makikipag-usap ako kay nanay. Nang marinig ko iyon, wala akong maramdamang kaunting pag-asa. Alam ko na mahal niya talaga ako. Ngunit ang pagmamahal ay isa, at ang maglakas loob na tuluyang pumanik sa akin ay isa pang bagay. At hindi niya ako nabigo, sabi ko'y toto. Pagkalipas ng 2 araw, dumating na naman si Glenda. Tumawag na naman ang biyanang babae para magpunta ako sa palengke. Nahanda ang hapunan sa parehong oras na parang walang nangyaring usapan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng paghuhugas ng pinggan, nag-isa akong naupo sa madilim na kusina. Isang dilaw na ilaw lang ang nakabukas sa kisame. At bigla kong naunawaan, ang pinakamasama ay hindi ang pagod kundi ang pagsasanay sa pagod. Nasasanay na akong paktakan, nasasanay na lunukin ang sama ng loob, nasasanay nang sabihin sa sarili, tiisin mo pa ang kaunti, at kapag nasanay na ang tao sa sakit, doon na siya pinakamabilis na nawawala. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy akong pumunta sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, nagmamadali sa palengke. Pagdating sa bahay, nagbibihis at agad na nagtutungo sa kusina. Naramdaman ko ang sarili ko bilang nakaprogramang makina. Alas 4, media bumili ne pagkain. Alas 5 magsimulang magluto. Alas 6 maghanda ne hapag. Alas 7 maglinis. Alas 8 maghugas ng pinggan. Alas 9 punitin ang kalan. At 10 gabi pa lang, maaari akong mahiga. Ngunit kahit nakahiga na, hindi ko talaga mapahinga ang sarili. Palagi akong nag-isip ng iluluto bukas, anong hapunan, kulang ba ngang pagkain sa ref, malampasan ba namin ang budget sa pagkain ngayon buwan. Palagi kong napapanatiling kumukulo ang aking isipan. Isang Lunes ng umaga, nagising akong may lagnat. Masakit ang lalamunan, makirot ang katawan, mabigat ang ulo. Naupo ako at lumabo ang aking paningin. Kailangan ko pang mahawakan ang gilid ng kama para makatayo. Hinawakan na aking asawa ang aking noo at kumubot ang noo niya. May lagnat ka ba? Mahina akong umiti. Sipon lang siguro. Iinom ngang gamot at pupunta sa trabaho. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. Mag-leave ka na lang. Gusto ko sanang pumayag, ngunit naalala ko na simula ng Linggo sa opisina at kailangan naming isara ang maulat, kaya uminok na lang ang ulo ko. Hindi kaya. Totu, may isa pang dahilan na hindi ko nasabi. Natatakot ako na kung maiwan ako sa bahay, ituturing nilang maraming libreng oras ako at lalong dadagdagan ang gawain ko. Bumitin-bitin ako hanggang sa trabaho, buong umaga, umikot ang ulo ko at lumalabo ang mata tuwing titingin sa screen. Pagsapit ng hapon, halos wala na akong lakas. Nag-autoriza akong gumalis ng isang oras ng mas maaga, nang garap lang na makauwi, maiga, uminom ng gamot, at matulog sa ilalim ng kumot. Ngunit pagkalabas kong opisina, tumunong na ang teleponong biyanang babae. Ngayong gabi,
Darating si Glenda at asawa niya para sa hapunan. Ipinukom ko ang mata at malalim na huminga. Nanay, pagod na ako ngayon. Hindi ba pwedeng sabihin sa kanila na hindi na sila dumating? Sa kabilang dulo, sandaling katahimikan at pagkatapos naging malamig ang boses ng biyenang babae. Pagod? Magluto ka na mas simple. Pamilya natin iyon. Dahil ba sa isang hapunan, talikuran mo na ang mga kamag-anak? Nang marinig ko iyon, nanigas ang aking puso. Gusto ko sanang sabihin na hindi ito isang hapunan, daan-daang hapunan na ito, maraming taon na ito, ngunit hindi na ako makatatayo ngayon. Ngunit sa huli, tahimik na lang akong sumagot. Opo, sa daan pauwi, bumili akong kaunting giniling, kesong puti, prehil at ilang itlog. Naisip ko na ngayong gabi, simpleng lutuin ang gagawin ko. Ngunit pagpasok ko sa bahay, tumingin ang biyenang babae sa mga nabili ko at agad na nagtanong, bakit hindi ka bumili ng isda? Sabi ni Pedrito kagabi, gusto niya ng piniritong tilapia. Napagod na akong magpaliwanag. Tahimik na lang akong nagsalita. Pagod ako ngayon. Magluluto akong mas simple. Tinanaw niya ako mula ulo hanggang paa at naging yelo ang kanyang boses. Ang babae, kahit may sakit, dapat pag-isipan ang pagkain ng pamilya, huwag maghintay na siya ang pagsilbihan. Ang masalitang ito ay parang timbangang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Ilang segundo akong natigil at pagkatapos tahimik na pumunta sa kwarto para magbihis. May lagnat ako, ngunit may nakaramdam akong ginaw. Hindi ko alam kung saan mas masakit, sa temperatura o sa mga salita niya. Halos tapos ko nang iprito ang magulay. Kailangan na akong kumapit sa gilid ng mesa para hindi mabuwal. Tumutulo ang pawis sa aking sentido, lumalabo ang mata at tila umaalon ang buong kusina. Sa sandaling iyon, pumasok sa kusina si Glenda kasama ang anak. Halos hindi pa siya nakakalakpas sa pintuan ay pumangos na siya. Ganito lang ngayon. Lumingon ako, sinisikap na panatilihing pantay ang boses. Hindi masama ang aking pakiramdam ngayon. Naging glip siya, nag-aalabi. Kahit ganyan, kain pa rin, kami rin pagod mula sa trabaho, mula sa sala, sumigaw ang asawa niya. Bilisan mo na, manugang, gutom na ako. Narinig ko ito at tila nakbarang ang tainga ko. Kailan pa naging libreng karinderya ang aming bahay, at kasambahay na ako na kailangan maglingkod sa lahat, kahit may sakit. Dinala ko sa mesa ang palayok ng sabaw. Nanginginig ang mga kamay kaya halos na tumagas ang sabaw. Ang pamangkin, nakita niya ako at humilang damit ko. Tita, saan na ang adobo? Malungkot na sumagot ako. Wala ngayong adobo, bata. Nagiyak na agad. Mama, ayaw kong ganyan. Gusto kong adobo. Si Glenda, pinayapa ang anak at lumingon sa akin ng may puna. Alam mo namang gusto niya iyon. Bakit hindi mo ginawa? Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ko ang bukol sa lalamunan ko. Gusto ko sanang tanungin, sino ba talaga ako sa bahay na ito? Manugang, kasambahay, o tao na kailangan alalahanin ang gustong bawat isa at sisihin kung hindi niya nagawa? Mabilis akong kumain ng hapunan nang hindi ko man lang natikman ang pagkain. Hindi pa nakakalipas ang ilang minuto. Tinatawag na ako para dalhin pa ang sasawan, mga plato, kutsara, tinidor at serbilyeta. Walang nagtatanong kung kumain na ba ako. Walang napansin kung gaano kaputla na aking makalabi. Walang nagtanong kung gaano kainit ang aking noo. Naalala ko lang na naghuhugas akong pinggan at bigla kong lumabo ang paningin, nasubukan ang matuhot ko. Kailangan kong umupo sa maliit na plastik na bangkito sa sulok na kusina at mabigat na huminga. At nang sandaling iyon, bumukas ang pintong labas. Umuwi na ang aking asawa mula sa trabaho. Pagpasok niya sa kusina, natigil siya nang makita ako. Diyos ko, bakit ganyan kakaputla? Inilapak niya ang kamay sa aking noo at mabilis na binawi. May lagnat ka, nagluto ka pa hapunan na may temperatura ka. Hindi pa ako nakakapagsagot. Pumasok na mula sa sala si Glenda. Siya mismo ang nagluto.
walang nagutos sa kanya. Dahil sa mga salitang iyon, ipinukom ko ang mata ko. Sa unang pagkakataon, hindi na siya samang loop ang naramdaman ko kundi isang niyelong lamig na parang may bagay sa loop ko na nagsimulang pumutok. Ang tao, talagang nagbubukas lang ang mata kapag naunawaan na niya na ang kanyang pagtitimpi ay hindi kailanman pinahalagahan ng kahit sino. Natigil sa kusina ang aking asawa, ang kamay niya nasa aking nuparin at ang tingin, dati pag-alala, unti-unting naging lumabas siya sa sala at naging mababa ang boses niya. May lagnat siya buong araw. Wala ba kayong nakaalam? Ang aking biyenang babae, nakaupo sa sofa na may remote ng TV, natigilan pagkatapos ay walang pakialam na sumagot. Hindi naman nagsabi, agad na sinabihan ni Glenda, saka naman kung kaya niya, ginagawa niya. Walang pinilit sa kanya. Nakaupo ako sa maliit na bangkito sa sulok ng kusina, narinig ang bawat salita at luminamig ang aking puso. Naisip ko na kahit paano ay mahihiya sila nang malaman na may sakit ako, ngunit wala. Sa kanilang paningin, habang nakakatayo pa ako, habang kaya ko pang hawakan ang sandok at plato, kailangan akong magtrabaho tulad ng makina. Sinikurot ng aking asawa ang tangan ng kanyang bag kaya bumukol ang ugat sa kamay. Lumabas siya sa sala, tumayo sa gitna ng kwarto, at direktang tumingin sa kanyang ina. Nanay, umabot ng halos 40 antas ang lagnat niya. Kumubot ang nung biyenang babae. May sakit. Uminom ng gamot. Dati, pagkatapos manganak, bukas ng umaga ay pumupunta na sa palayan ang mga babae ngunit dahil sa lagnat, dramatiko ba ito? Nang marinig ko iyon, iniingit ang aking ilong. Hindi ko alam kung puna ang masalitang iyon sa aking kahinaan o pagtatangkang alisin ang pananagutan. Marahil, dalawa. Nakakatuwang ngumiti ang asawa ganitong ngiti na bihira ko makita sa kanya. Nun, ngayon. Nakpita ng kutsara si Glenda sa mesa. Andres, bakit ganyan ka? Asawa mo siya, mahal mo siya, ikaw ang mag-alaga. Huwag sirain ang panahon ngahat dahil sa isang bagay na malilit. Mabilis na lumingon ang asawa. Malilit. Hindi malakas ang boses niya, ngunit malamig ang dating kaya tumahimik ang buong sala. Tumingin siya ng direkta kay Glenda. Buong araw siyang nagtatrabaho, umuwi at nagluto para sa inyong lahat. Ngayon, may lagnat siya, kaya halos hindi siya makatayo, ngunit nakatayo pa rin sa kalan. Tinatawag mo bang maliliit iyon? Medyo nahiya si Glenda ngunit nagtatwat pa rin. Ang manugang ko ang tanging nakakaalam magluto sa bahay, hindi naman pwedeng gutom ang mabisita. Nagpitagan ito sa aking isipan at mabilis na itinayo ang aking ulo. Tumingin ako sa aking hipag at sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ko sa kanyang mukha kung gaano katotoo ang kahibangan. Talagang naniniwala siyang obligasyon kong lutuin para sa buong pamilya nila. At kahit hindi ko ito magawa, kasalanan pa rin namin. Sandali lang natigil ang asawa na parang may pinipigilan sa dibdib niya. Pagkatapos, lumingon siya sa akin at tinulungan akong tumayo. Pumunta ka na sa kwarto, humiga ka. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tahimik na nagsalita. Andres, huwag nang magsalita pa. Hindi dahil gusto ko pang magtiis kundi dahil alam ko nang mabuti ang ugali ng aking biyenang babae. Sa sandaling tutunggalin ng isa ang kanyang kagustuhan, magsisimula na siyang umiyak, magreklamo, at ibabalik ang lahat ng mga merito niya. Ibababaliktad ang lahat para parang hindi siya iginagalang ng mga anak at si asawa ko ang magiging kawawa. Tumingin siya sa akin at bahagyang naging malambot ang boses niya. Hanggang kailan ka titiis? Ang tanong na iyon ay pinagtatamaan ako. Talaga ngang hanggang kailan? 3 taon, mahigit 1,000 araw. Ilang hapunan, ilang beses na pagpunta sa palengke, ilang beses na basang likod ko sa pawis, ilang beses na nakatayo ako ng mag-isa sa kusinang iyon at walang isang tanong na itinanong sa akin. Ngunit sa huli, ito lang ang nasabi ko, ayaw kong maging mahirap para sa iyo. Nanahimik ang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito,
iba ang kanyang katahimikan. Hindi ito katahimikan ng kahinaan kundi katahimikan ng ibabaw ng tubig na masyadong matagal na pinipigilan. At ngayon, kailangan lang isa pang bato para pumutok. Ang biyenang babae, naramdamang may tensyon, binago ang tono. Andres, walang masama ang ibig kong sabihin, ngunit huwag kang makipagsalitaan sa kapatid mo dahil sa asawa mo. Nagdaan lang naman si Glenda para kumain. Tumawa ang asawa, ngunit ang tawang iyon ay mapait pa sa buntong hininga. Nagdaan lang para kumain. Sinaklaw niya ang kwarto ng dahan-dahang nagsalita. Bawat salita ay may timbang. 3 taong hapunan ang nagdaan lang para kumain. Nanay, normal ba iyon para sa iyo? Sa sala, isang patay na katahimikan ang lumabas, kahit ang pamangkin na naktatagong laruan ay tumingala sa mga matatanda. Naramdaman ko kung gaano nananatili ang tibok ng puso ko dahil alam ko hinawakan ng aking asawa ang bagay na 3 taon ay walang naging lakasloob na tawagin sa totoong pangalan nito. Hindi ito ilang simpleng hapunan, walang maliliit na bagay kundi ugaling ang pamumuhay sa gastos ng aking sakripisyo, paniniwala na obligasyon kong maglingkod, at pagpapabaya na umabot sa kalupitan. Nagsimulang pamulang ang mata ng biyenang babae. Gusto mo bang sabihin na nang aalipin ako sa asawa mo? Lumayo ang tingin ng asawa, nagngangalit ang ngipin. Ayaw kong makipagsalitaan sa iyo ng bastos, nanay, ngunit hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko nakikita. Tumingin ako sa kanyang anyo at bigla kong naramdaman ang pait na umaakyat sa lalamunan. Kung sinabi lang niya ang ganyan 3 taon na ang nakakaraan. Kung hindi pa niya hinintay na mahulog ako sa kusina bago niya harapin ang katotohanan. Ngunit agad ko rin na pinuna ang sarili ko dahil hindi rin ako nangahas magsalita. Nag-ambag din ako sa pagkakaganito. Dahil masyadong matagal akong nagtiis. Masyadong matagal na nanahimik. Nasanay sa sakit hanggang sa lahat ay nagsipang akala na hindi ko nasasaktan. Nang gabing iyon, inakay nga asawa ako sa kwarto, pinilit na uminom ng gamot at mahiga. Mula sa sala, maririnig ang iyak ng biyenang babae at ang mapait na bulungan ni Glenda. Walang dumating para tanungin kung paano ako, walang humingi ng tawad. Walang nakturing sa sariling may kasalanan. Nakahiga ako, nakaharap sa dingding, bukas na bukas ang mata sa dilim. Matagal na nakaupo sa tabi ko ang asawa at nanahimik. At tiyak na ang katahimikang iyon ang nagpapanginig sa akin dahil alam ko na may galit na hindi agad-agad sumasabog. Ngunit kapag umabot na ito sa kailaliman, hindi nahihinto sa ilang puna. At naramdaman ko na sa lalong madaling panahon may mababasag sa bahay na ito. Maaring tasa, plato o maaring ang huwat na balat ng kapayapaang pilit pinapanatili ng buong pamilya sa lahat ng mga taon. Pagkatapos ngang lagnat na iyon, nagpahinga akong 2 araw. Sinabi ko na magpapagaling ngunit tunay na magpahinga ay hindi rin nagawa. Nakahiga ako sa kwarto at naririnig ang mga sapat ng tsinalas ng biyenang babae sa koridor. Naririnig ang tunog ng TV sa sala. Naririnig ko pa nga siya sa telepono kasama si Glenda. Wala ni isang minuto ngang kapayapaan ang puso ko. Pinakanatatakot ako sa 3 at 4 ng hapon dahil sa oras na iyon, automatikong lumalabas sa aking isip ang larawan. Kailangan pumunta sa kusina, magbalatan ng gulay, magmarinate ng karne, masipag na magluto ng putahe pagkatapos putahe gawi na halos nakatanim na sa dugo ko. Kahit nananakit pa ang katawan, hindi ko talaga mapapalaya ang sarili. Nang hapon ngang pangalawang araw, nang sinisimulang idahulog ang antok ko, maririnig ang boses ng biyenang babae mula sa sala. Sabi ni Glenda, magdadaan siya ngayong gabi para sa hapunan. Natigil ako sa kama, para bang sinipkain ang aking dibdib. Ibig sabihin, habang nandito ako sa bahay na ito, may sakit man o hindi, magpapatuloy ang lahat ng dati walang magbabago. Ang asawa, nakaupo sa gilid ng kama, naktayo siya nang marinig ito, lumabas siya sa kwarto, at habang tumitibok ang puso ko, nakikinig. Nanay, hindi pa gumaling si Marina, agad na tumunog ang boses ng biyenang babae. Magluto siya ng mas simple naman, kakaunti lang naman tayo. Mapait na natawa ang asawa,
Kung ganun kasimpel nanay, ikaw na ang magluto. Sa bahay, katahimikan. Nanao ang puso ko ng mabilis. Mula nang magpakasal kami, ito ang unang pagkakataon na ganon ang direktang sagot niya sa kanyang ina. Agad na nagalit ang biyanang babae. Ano ang ibig mong sabihin? Matanda na ako, hindi na maganda ang makamay at paa ko. Paano ako makikinampetensya sa iyong asawa sa kusina? Hindi pinayunak ng asawa ang tono. Alam mo na matanda ka, alam mong mahirap ang magluto. Bakit ni isang beses hindi mo naisip na ang iyong manugang ay naktatrabaho rin buong araw, napapagod din at nakakasakit din? Nakaupo ako sa kama at bigla kang naramdaman akong makahalo ang damdamin, takot, sama ng lub, pait at init ng sabay. 3 taon ang hinintay ko sa masalitang iyon at nang marinig ko na ang maiyon, naramdaman ko ang ingi-ingit sa mata ko. Nagsimulang mag-ingay ang biyanang babae. Sinabi ko bang masama ang sinasabi ko? Gusto ko lang na maktipon ang makamag-anak sa isang hapunan, ngunit ginagawa ninyong trahedya ito. Pinigilan ng asawa siya. Ilang hapunan, naging mababa at matalas ang boses niya, tulad ng talim. Nanay, alam mo bang ilang beses dumating si Glenda dito nung nakaraang buwan? Nanahimik ang biyanang babae. Nagpatuloy ang asawa. Bawat salita ay malinaw, 23 araw halos araw-araw. Ang pagkain ay pinipili namin, ang payel sa kuryente at tubig ay kami. Nagluluto ang asawa ko, nahuhugas ng pinggan, naglilinis, nahuhukay ng sahig siya rin. Kayo naman, ano ang ginagawa ninyo? Sa labas, walang sumagot. Naramdaman ko kung paano nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa wakas, may nagsalita ngang samang loop na tinatago ko sa lahat ng mga taong iyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Glenda sa apartment. Bagong dating siguro siya at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ngunit nang marinig niya ang huling salita ang kanyang kapatid, agad na humiwing ang kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Pumunta kami para kumain ng ilang beses at binabalanse ka na sa amin. Mabilis na lumingon ang asawa. Ilang beses, alam mo ba na ang iyong manugang ay tumayo para magluto ng hapunan para sa inyong buong pamilya na may lagnat na halos 40 antas? Nagimbal si Glenda. Siya mismo ang nagluto. Hindi naman siya pinilit nege may baril. Nang marinig ko iyon, lumamig ang buo kong katawan. At nang sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay, pwedeng magpanggap na walang utang na loob, pwedeng balewalain ang sakripisyo ng iba. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay kapag ang makatao ay tunay na naniniwala na ang sakripisyong iyon ay tungkulin mo. Lumapit ang asawa sa hapagkainan kung saan nakatiwangwang pa rin ang ilang plato ng biyanang babae mula sa tanghalian. Kinuha niya ang isa, namula ang kanyang mata. Tama, walang naglagay ng baril sa leg niya. Naktiis siya dahil mahal niya ang kanyang asawa, mahal niya ang tahanan. Ngunit ang pagtitiis ay hindi nangangahulugang paglilingkod sa habang buhay. Nagapang na agad ang biyanang babae. Andres, ano ang gagawin mo? Lumingon siya sa kanya. Ipapaliwanag ko ng maayos at isang beses para lang nawala ng sinuman ang mag-akalang kasambahay ang asawa ko. Nagsalita si Glenda. Naintindihan ko na pumapanik ka sa asawa mo, ngunit may limitasyon ka rin. Naging manugang siya sa bahay na ito sa pag-asawa sa iyo. Ang pagluluto ng hapunan kabayanihan ba iyon? Bago pa man niya matapusin ang pangungusap, isang nakapandidiring ingay ang tumagal. Ang plato sa kamay ng asawa ay bumaksak ng malakas sa tiling sahig. Nagsabok ang puting ng butil sa lahat ng dako. Natigil ang buong sala. Nagitla at umiyak ang pamangkin na nakatayo sa tabi. Natigil ako sa pintuan ng kwarto. Halos huminto ang puso ko. Mabigat ang hininga ng asawa, namumula ang mamata niya. Direkta niyang tiningnan ang kanyang ina at kapatid. Pakinggan ninyo lahat. Ang asawa ko ay walang utang na loob sa bahay na ito. Naging asawa ko siya. Para maging asawa ko, para mabuhay kasama ko, hindi para maglingkod sa lahat. Mula ngayon, kung sino ang gutom, magluto siya para sa sarili niya. Kung gusto ninyong magtipon-tipon, gawin ninyo iyon ng makasama.
Ngunit kung darating kayo para lang umupo sa handang hapag, kumain at umalis huwag nang bumalik pa sa bahay na ito. Natitisot-tisot ang biyanang babae at umupo sa upuan. Tinuturo niya siya. Nanginginig ang mga labi niya. Dahil sa ibang tao, nagwawasa ang pinggan, sigaw sa ina, pinapaalis ang kapatid. Bakit pa ako mabubuhay? Tumangis siya at humampas sa mga tuhod. Sa bawat daing niya, naninikip ang aking puso. Napakakilala kong reaksyon na ito. Sa tuwing may gumagalaw nang hindi ayon sa kanyang kagustuhan, inilalabas niya ang sariling pagiging kawawa. Kailanman ay hindi siya umamin ngang pagkakamali. Kailangan lang niyang pakiramdam ngang iba ang pagkakasala para lumambot sila, humingi ng tawad, at sumuko sa kanya. Nang marinig ni Glenda ang pagiyak ng ina, agad siyang nagalit. Tumayo siya, hawak ang anak. Ay nako, dahil sa babaeng iyon, piniyak mo ang ina mo. Nang marinig ko ang salitang babaeng iyon, lumamig ang dugo ko, humakbang pasulong ang asawa. Piliin ang iyong mga salita. Ngumisi si Glenda. O diba, mali ba ako? Mula nang naging manugang siya, wala ni isang araw na payapa sa ating bahay at ngayon, lalo mo pa siyang pinagtatanggol laban sa ina mo. Binuksan ko na ang bibig para magsalita, ngunit natigilan ang lalamunan ko. Tunay na hindi ko maunawaan kung paano nangyari lahat ng mga taon na iyon na naktiis ako, naglingkod, nanahimik at sa huli, kasalanan ko pa rin sa pagkabiyak ng pamilya. Lumingon ang asawa sa kapatid. Walang nag-utos sa akin. Nakita ko mismo, ako mismo ang saksi. Alam ko mismo kung paano namuhay ang asawa ko sa bahay na ito. Bulalas ni Glenda ng may hamon. At hindi ba ako kapatid mo? Agad na sumagot ang asawa, walang alinlangan. Dahil kapatid kita, direkta kitang sinasabihan. Mayroon kang makamay, paa, asawa, sariling bahay. Hindi mo pwedeng ituring na natural lang na pumunta ka rito araw-araw para sa hapunan. At lalo na, hindi mo pwedeng pilitin ang iyong manugang na may sakit na manatili sa kalan at pagsilbihan ka. Bawat salita niya ay parang pakong hinulog sa katahimikan ng silid. Namula ang mukha ni Glenda sa galit at kahihiyan. Ang asawa niya, na matagal na tahimik, sa wakas ay tumayo. Umubo siya, sinisikap na panatilihing kalmado. Andres, mag-usap tayo ng mahinahon. Pamilya tayong lahat, bakit papalakasin ang tensyon? Lumingon sa kanya ang asawa. Ganun kalamig ang tingin niya kaya natakot pa ako, pamilya. Tunay mo bang tingin na iyong bahay ito o lugar lang ito na laging may handang hapunan at mapupuntahan ng pamilya? Nang lumo ang lalaki, nagbabago ang kulaing mukha niya. Sa lahat ng mga taon, ito ang unang pagkakataon na may naksalita ng malakas tungkol sa kanyang ugaling mamuhay sa gastos ng iba. Nagtangkang ngumiti. Andres, hindi dapat ganyan. Hindi pinabayaang magdepensa ang asawa niya. Dapat o hindi dapat, ikaw ang nakakaalam. Ang lalaking may paggalang sa sarili ay hindi hahayaang ang kanyang asawa at anak ay pumunta araw-araw para kumain sa kapatid na parang tungkulin niya iyon. Ang pangungusap na ito ay naging sanhi ng pagtigil ng parehong biyanang babae at Glenda. Tumingin ako sa asawa at nakita kung gaano katense ang kanyang mabalikat. Marahil, matagal na rin siyang naktiis, ngunit kaiba sa akin. Naktiis siya ng may pagkakasala samantalang naktiis ako ng may pagpapailalim. Bigla na lang tumayo ang biyanang babae at nanginginig na itinuro ako, lahat ng ito dahil sa iyo. Kung wala ka, walang ganitong eskandalong mangyayari sa bahay na ito. Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi ko ibinaba ang ulo. Hindi ako nagdepensa. Naramdaman ko lang kung gaano ako napagod. Lumabas na, gaano man kagaling ang aking pagsisikap, gaano man ako nagtimpi sa kanyang paningin, ako pa rin ang sumira ng kapayapaan. Hindi dahil mali ako kundi dahil banyaga ako, ang pumasok sa buhay ng kanyang anak. Tumayo ang asawa sa harap ko, tinanggalan siyang tingin ko. Nanay, huwag siyahing siya ang may kasalanan. Ang nagdalang lahat rito, ako iyon. Kung may sisisihin ka, ako ang sisihin mo. Tumingin ang biyanang babae sa kanya. Tumulo ng mas malakas ang luha. Sige,
Kung pinili mo ang iyong asawa, mula ngayon, wala ka ng ina. Ang mga salitang ito ay muli na namang pinigilan ang silid. Nakita ko kung gaano namula ang mata ng asawa, ngunit nanatiling kalmado ang boses niya. Kailanman ay hindi ko kayo tinalikdan, nanay, ngunit dahil sa inyo, hindi ko maring hayang patuloy na magdusa ang aking asawa. Pagkasabi nun, yumuko siya, kinuha ang aking magamot mula sa mesa at lumingon, hinawakan ang aking kamay. Pumunta ka na sa kwarto, magpahinga ka. Mahigpit na sumalab ang kanyang kamay sa akin. Mainit ito at nanginginig. Alam ko na masakit din sa kanya. Masakit dahil sa kabilang panik ngayon ay nakatayo ang kanyang sariling ina at kapatid. Ngunit may sakit na kung hindi tatanggapin ng isang beses, hindi kailanman mapalaya ang sarili. Nang gabing iyon, walang nakatapos kumain ng hapunan. Lumamig ang pagkain sa mesa. Nakpinid ng pintuan ang biyenang babae sa kanyang kwarto. Inakay ni Glenda ang anak at dinala ang asawa pauwi. Bago umalis ay inihagis pa ang isang matalas na salita. Mula ngayon, hindi na kami babalik. Mamuhay kayo ayon sa gusto ninyo. Bumaksak ang pinto, at sa bahay, matinding katahimikan ang lumabas. Naupo ako sa gilid ng upuan, tinitignan ang sahig na malinis ng ngabutil. Ngunit sa tenga ko, napakaraming ingay pa rin ng basak na plato. Alam ko na mula sa gabing iyon, magbabago na ang aking buhay, ngunit magiging mas mabuti o mas masama, hindi ko pa sigurado. Kinabukasan, gising ako ng maaga. Tulad ng dati, madilim pa sa labas, katahimikan sa buong bahay. Ilang minuto akong nahiga, nakatingin sa kisame at dahan-dahang umupo. Medyo mabigat pa ang ulo ko. Hindi pa ako ganap na gumaling, ngunit iba ang pagod na naramdaman ko sa puso. Wala ng presyon ng inaabangan na tawag na may mautos kung ano ang bilhin sa palengke. Wala ng pakabalisang darating na naman si Glenda kasama ang pamilya at ako'y mamimindig sa kusina ng buong gabi. Ganun katahimik kaya medyo hindi ako nasanay. Lumabas na ako ng kwarto. Layon na magluto ng agahan, ngunit nang lapitan ang pintuan ng kusina, natigil ako. Nakatayo ang aking asawa sa harap ng kalan. May suot siyang lumang house shirt na may saplot ng aking tapis. Isang kamay ang hawak ng spatula, iniikot ang itlog sa kawali. Balisa at mabagal ang magalaw niya. Sa tabi, kumukulo ang lugaw, at ang singaw ay nakapalabong ang baso ng bintana. Nakatayo ako at tinitignan, wala akong nasabi. Nang lumingon siya at nakita ako, medyo nataranta siya at mahiyang ngumiti. Gising ka na. Tumingin ako sa gusot na mesa, sa itlog na nasunok sa gilid, sa hindi patapos na sibuyas sa sangkalan at nalambot ang aking puso. Ano ang ginagawa mo? Binuksan niya ang kalan. Tahimik ngunit tiyak ang tono niya. Naglulutong agahan. Lumapit ako. Kailan ka pa marunong magluto? Ngumisi siya. Hindi pa. Matututo. Hindi pa ako nakakapagsalita. Inilayo na niya ang upuan. Umupo ka. Huwag ka nang tumayo ng matagal. Tumingin ako sa kanya at naramdaman ang bukol sa lalamunan ko. Sa lahat ng taon na iyon, bawat umaga, nagluto ako, nagayos, nagmamadali sa lahat bago magtrabaho. Nangarap ako na isang araw ay maupo lang ako at may magluluto para sa akin. Ngunit pangarap lang ang pangarap, hindi ko kailanman naniniwala ang mangyayari ito. At ngayon, nakatayo ang lalaking dating naghihintay lang ng handang pagkain, nakatayo sa kusina para sa akin. Umupo ako sa mesa at tahimik na nanonood habang inihay niya sa harap ko ang plato ng lugaw. Medyo makapal ang lugaw at nasunog ang itlog, ngunit nang inilapat ko ang kutsara sa bibig, ingit na ang ilong ko. Umupo ang asawa sa tapat, matagal na tumingin sa akin bago nagsalita. Mula ngayon matututo akong magluto. Itinapat ko ang mata sa kanya. Nagtatrabaho ka buong araw, pagod ka rin. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Uminok ang ulo niya. Hindi ito pamimilit, ito ang dapat kong gawin. Bahagya ko na hinikpit ang hawak sa kutsara. Nagpatuloy siya, dahan-dahan ngunit matatag. Sa lahat ng taon na iyon, hindi ako bulag.
nakita ko ang lahat. Bihira lang ako sa loob ko, mahina lang para magsalita, nanahimik ako. Ang masalitang ito ay tulad ng karayom, tumusok sa pinakamapait na bahagi ng aking puso dahil totoo iyon. Hindi siya walang malasakit at lalo pa siyang hindi walang pagmamahal. Natigil lang siya sa pagitan ng obligasyon bilang anak at obligasyon bilang asawa at sa katapusan, pinili niya ang pinakamadaling daan pakiusapan ako na magtiis pang kaunti at kaunti pa hanggang ang makaunti na iyon ay naging 3 mahabang taon. Ibinaba ko ang kutsara at tahimik na nagsalita. Hindi kita sinisisi dahil hindi mo ako mahal. Nalungkot lang ako dahil nakita mo kung gaano ito kahirap para sa akin at nanahimik ka. Ibinaba niya ang ulo. Sinandal ang makamay. Alam ko, sa bawat beses na nakita, kita nag-isa sa kusina, nakaramdam ako nga kahindik-hindik na pakiramdam. Ngunit sa sandaling magsalita na ako, sisimulang umiyak si nanay. Gagawin ni Glenda ngang iskandalo at naisip ko na mas mabuting mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Itinapat niya ang mata sa akin, namumula ang maito, nagkamali ako. Ang kapayapaan na iyon ay nakapatong lang sa iyong magabalikat. Wala akong nasabi. Sa puso ko, wala nang galit, katahimikang pait na lang. Lumabas na ang pinakamalaking sakit ng babae hindi kapag ganap na binalewala siya, kundi kapag alam niya na mahal siyang asawa, ngunit kulang ang lakas loob ng asawa para ipagtanggol siya sa tamang oras. Nang araw na iyon, si biyenang babae ay hindi lumabas para kumain kasama namin, nananatiling nakasara sa kanyang kwarto. Nagluto ako magaang na sopas, naglagayng pagkain sa plato, at ayaw nang dalhin sa kanya. Hinarangan akong asawa, hinawakan ang aking kamay. Hayaan mo, ako na ang magdadala. Tumingin ako sa kanya. Huwag mo nang isipin ang lahat sa sarili mo. Hindi lahat ng problema ay kailangan mong soluhin. Natulala akong ilang segundo at nagpababang kamay. Totunga kailan ko pa nasanay na sa anumang away. Ako ang dapat magpawi ng tensyon, sumuko, at lumambot ang sitwasyon na parang sapat na ang aking pagsasanay at lahat ay mayos na. Ngunit ang katotohanan ay tama iyon dahil palagi akong sumusuko, nasanay na ang iba na sumulong. Kumatok ang asawa sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina. Nanay, lumabas ka na, kumain ka. Sa kwarto, katahimikan. Muli siyang nagsalita, kung hindi ka lalabas, iwan ko ang pagkain sa pintuan. Pagkaraan ng ilang segundo, isang malamig na boses ang tumunog mula sa kwarto. Hindi pa ako namamatay sa gutom. Nanatili ang asawa sa sandaling iyon at pagkatapos inilagay ang tray na may pagkain sa tabing ang pintuan. Hindi na siya nakpa, hindi na nakmamanhik pa, luminghon lang siya at umalis. Sinundan ko siyang tingin at naramdaman ang isang kakaibang bagay. Sa unang pagkakataon, nakita ko na hindi na epektibo sa kanya ang pag-iya at samangloob ng ina. Nang gabing iyon naktatagong damit, tumawag ang teleponong biyenang babae. Sinagot niya ito sa kanyang kwarto, ngunit hindi mahinahon ang pananalita. Sa kabila ng saradong pintuan, narinig ko ang putol-putol na boses ni Glenda. Sa simula, mga reklamo at puna. Pagkatapos, naging mas malakas at mas matapang ang boses. Hindi ko marinig ang lahat, ngunit hula ko ang nilalaman. Tiyak na nagrereklamo siya sa kapatid, umiyak na ininsulto siya, at inilalagay ang lahat sa akin. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas ang biyenang babae sa kwarto. Isang matagal na malamig na tingin ang inihagis niya sa akin, pagkatapos ay lumingon sa asawa na nakaupo sa mesa, mahusay. Umiyak na, si kapatid mo buong umaga, nasisiyahan ka ba? Inilagay ngang asawa ang basong tubig. Mahinahon ang boses niya. Umiyak siya dahil sinabihan siya ng katotohanan. Namutla ang biyenang babae. Paano mo masasabi iyon tungkol sa iyong kapatid? Sarili mong dugo siya. Direktang tumingin sa kanya ang asawa, at ang asawa ko, hindi ba miyembrong pamilya? Ang tanong na ito ay nagpigil sa buong silid. Sinikurot ng biyenang babae ang mga labi at hindi sumagot. Naupo ako sa sulok ng sofa, hawak pa rin ang hindi pa natitiklop na polo, at bigla kong naramdaman ang pakibot ng puso ko dahil naunawaan ko na ang pagbabagong ito ay hindi na simpleng away dahil sa hapunan.
Ito ay paghahadlang ng lumang magagawi at bagong hangganan. Sa pagitan ng presyur na masyadong matagal na naroroon at pagpapasya na huwag nang magtiis pa. Nang gabing iyon, pumunta ang asawa sa kusina kasama ko. Mahina ang pagbalatan niyang gulay, malaki-maliit ang paggupit ng patatas. Nakakatawa ito, ilang beses subukan kong agawin ang kutsilyo para mapabilis, ngunit inalis niya ang kamay ko. Hayaan mo, ako na. Mabagal man, pangit man, kailangan kong matuto. Tumingin ako sa kanyang likod habang nasa harap ng lababo, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa sa kusinang ito. At marahil, mula sa gabing iyon, talaga kong naunawaan ang isang bagay: ang babae ay hindi natatakot sa kahirapan. Ang pinaka-nakakapanlumo ay ang magdusa ng mag-isa. Ngunit kapag may katabi kang kahit maglinis ng gulay o mahugas ng plato, ang samangang loob ay nagiging mas magaan. Pagkatapos ang basag na plato, humupa sa aming bahay. Gaanong humupa kaya minsan, habang nakaupo sa sala, tila naririnig ko ang boses ni Glenda sa pintuan. Manugang, anong ulam ngayon? Ngunit hindi sarado ang pinto. Wala nang ganitong eksena, wala nang mana oras ng alas 5, media kung saan maririnig na ang motor sa labas, wala nang sigaw ng bata na nagdadali sa loob ng bahay, at wala nang makatawag sa hapon na may mga kung ano ang bilhin sa palengke at kung anong putahe ang iluto. Unang 3 araw, hindi pa rin ako nasasanay. Pag-uwi mula sa trabaho, daan pa rin ako sa palengke at natigil sa harap ng tindahan ng isda at karne, hindi alam kung makano ang bilhin. Sa bawat beses na kumuhang karagdagan, biglang naalala ko na 3 lang kami ngayon at madalas 2 lang dahil ang biyanang babay ay hindi pa umupo sa isang hapag kasama namin. Nakatira siya sa isang apartment, ngunit tila tayong hindi nakikitang pader sa paligid niya. Umaga, pag-alis ko sa trabaho, hindi siya tumingin sa akin. Hapon, pag-uwi ko, hindi nagtanong kung kumusta. Sa aking pagbati, sumasagot siya para sa anyo o tumatahimik. Naghahanda pa rin akong pagkain para sa kanya. Ang asawa ay nagdadala pa rin ng tray sa kanyang pintuan. Minsan, kumakain, minsan, nagiwan ng hindi tinatamnan, parang sinisikap niyang sa kanyang lamig ay maging sanhi kami na lumambot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras ang asawa. Hindi na siya nagmamadaling humihingi ng tawad. Kapag nagsalita ang ina ng masakit, hindi na niya ako kinukuha sa tabi at sinasabing tiisin mo na lang. Tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho, pumupunta sa opisina, pag-uwi ay tumutulong sa pagluto, paglilinis, nagdadala ng pagkain sa ina, at matatag na pinapanatili ang hangganan na kanyang itinakda. Ang kanyang pagbabago ay sabay na nagpapasaya at nagpapamigay sa akin. Kung prumanos siya ng mas maaga, kung mas maaga ko ring natutunang pahalagahan ang sarili ko, marahil ay hindi na kami dumaan sa mahabang mapait na landas na iyon. Isang Sabadong gabi, habang nagugupit akong gulay sa kusina, pumasok ang asawa na may telepono sa kamay. Tumingin siya sa akin at tahimik na nagsalita. Nag-message si Glenda. Natigil ang aking kamay. May nangyari. Umupo siya sa upuan sa pintuan at mabigat na huminga. Sabi niya, Miss Nania ang nanay. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Sabi pa niya, kafe na ang kainan nila araw-araw, mahal at masustansya raw. Halos tumawa ako, ngunit walang ngiti na lumabas. Sa puso ko, isang kakaibang pakiramdam ang lumabas. Hindi kasiyahang palatpait lang, pait na lumabas na kapag wala ng taong handang maglingkod sa kanila sa kusina, doon pa lang nila napagtanto na ang masarap na hapunan ay hindi tumatalbog mula sa wala. Nagpatuloy akong magupit ng gulay. Mahinahon ang boses ko. Anong sinagot mo? Hindi pa. Gusto ko munang tanungin ka. Itinapat ko ang mata sa kanya at iniingit na ang ilong ko. Sa lahat ng mga taon na iyon, bihirang tanungin akong ganyan sa ganitong bagay. Karaniwang nangyayari na lang, ang lahat natural na lang. Si Glenda ay darating, tatawag ang biyanang babae, magluluto ako, ganun lang. Ngayon, sa unang pagkakataon, tinanong nga asawa, ano sa tingin mo?
Ibinaba ko ang kutsilyo at pinunas ang makamay sa tapis. Kung tinatanong mo kung gusto ko pang maging katulad ng dati hindi, tinitigan niya ako nang hindi kumikimkim. Dahan-dahan akong nagsalita, ayokong araw-araw na makulong sa kusina, ayokong pumapakilos sa pamilya habang nagtatrabaho, at lalo na ayokong bumalik lang sila dahil miss na nila ang aming pagkain, tumango ang asawa. Naintindihan ko. Tumingin ako sa kumukulo na sabaw at nagdagdag. Ngunit kung si Glenda ay tunay na magiging maingat, kung paminsan-minsan na lang siyang dadaaw para bisitahin si nanay, maupong kaunti at uwi na kung darating para sa hapunan at tutulong naman siya, hindi naman ako magiging masyado. Sa relasyon ng pamilya, wala namang masama. Masama lang kapag ang relasyong iyon ay ginagamit na dahilan para ilagay ang buong bigat sa isang tao. Matagal na tahimik ang asawa bago nagsalita. Ipapaliwanag ko sa kanya. Nang gabing iyon, sinagot na niya ang mensahe ng kapatid. Hindi ko nabasa, ngunit alam ko na iba na ang nilalaman dahil kinabukasan, mga 6:00 ng hapon, bigla na lang dumating si Glenda. Nag-isa siya, walang asawa at anak, at wala na ang dating kumpiyansa nang pumasok sa aming bahay. Nanatili siya ng ilang segundo sa pintuan, at pagbukas kong pintuan, mahiyang sinabi, "Kumusta? Dalaw lang kay nanay." Tumingin ako sa kanya. 1 linggo lang ang nakalipas ngunit mula sa mukha niya, nawala na ang dating kasiyahan. Sa halip, isang kakaibang kahihiyan na ang lumitaw. Lumayo ako, "Pumasok ka." Pumasok siya sa bahay, sinulyapan ang kwarto, at natigil nang makita ang asawa na nahuhugas ng gulay sa kusina. Marahil hindi niya inaasahan na ang kanyang kapatid ay tunay na pumunta sa kusina. At marahil sa sandaling iyon lang siya nagsimulang maniwala na tunay na nagbago ang lahat. Ang biyanang babae, nang makita ang anak, masayang-masaya. Inupuan siya sa sofa at nagsimulang magtanong. Naging malambot ang boses, hindi na katulad ng nangyayari sa mga nagdaang araw. Hindi ako nakialam. Bumalik ako sa kusina at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga pinggan. Pagkaraan ng ilang oras, lumitaw si Glenda sa pintuan ng kusina. Hindi siya pumasok, nakatayo lang siya sa pinto, nag-aatubili. "Kailangan mo bang tulungan?" Sandaling natigil ako. Ang masalitang iyon ay hindi ko kailanman marinig mula sa kanya noon kahit sa panaginip. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos iniabot ang mangkok na may sitaw. "Kung wala kang ginagawa, tulungan mo akong hipan ito." Kinuha niya ang mangkok ng medyo mahiway ngunit hindi tumanggi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may nag-alok sa aking puso. Ang matao, minsan ay hindi sila hindi kayang magbago. Bihira lang silang may mapilitan na tingnan ang kaibaan ng kanilang pag-uugali. Ngunit alam ko rin ng mabuti na isang beses na mangkok ng sitaw ay hindi sapat para mabago ang lahat. Ilang masamang gawi, kapag malalim na ang pagkakaugat, hindi nang walang sakit na may tuwid. At naramdaman ko na ang pagbabago sa aking hipag ay simula pa lang. Sa likod niya, may isang taong hindi pa man pinag-isipang lumingon sa kanyang sarili. Ito ang kanyang asawa na si Victor. Mula nang kinuha ni Glenda ang mangkok ng sitaw, naging mas hindi matindi ang tensyon sa bahay. Hindi na siya pumarito para umupo at maghintay lang ng hapunan. Sa bawat pagdalaw para bisitahin ang ina, nagtatanong siya kung may kailangan ba siyang tulong, dinadala ang sariling plato sa lababo, pinupunas ang mesa pagkatapos kumain. Maliliit ang pagbabagong ito kaya maaring sabihin ng iba na wala itong espesyal, ngunit para sa akin, ito ang unang beses na tinanggap na aking hipak na ang hapunan ay hindi lumalabas mula sa wala, na ang kalinisan sa bahay ay hindi natural na kalagayan, at ang babae sa kusina ay napapagod din tulad ng lahat. Hindi ko nakalimot ang lahat ng lumang sa mga loop dahil dito, ngunit hindi rin ako sa uri ng taong mahigpit na nagtadagong ang pait para pahirapan ang sarili. Nakita ko ang kanyang pagbabago at tinanggap ko ang maiyon ganun lang. Gayunpaman, tulad ng aking hinala, ang pinakasuliranin ay hindi siya kundi ang asawa niya. Si Victor ay uring lalaki na sa salita ay palakpak at masaya, ngunit sa loob ay naniniwala na dapat ay pagsilbihan siyang lahat. Noong dating pumupunta siya sa aming hapunan,
Kadalasan siyang unang umupo sa mesa, kumukuha ngang pinakamainam na parte, pinakamabilis na pumupuna sa pagkain at pinakauna ring tumatayo, nagpapawis ng makamay. Minsan, pagkatapos kumain, naupo sa sofa, naktotongtong ngipin, at may kaswalidad na nagsasabi, tunay na mas masarap ang lutong bahay ng manugang kaysa sa restoran. Ang salitang iyon ay parang papuri, ngunit para sa akin ay katumbas ngang tataksano, libreng tagapagluto. Mula nang mangyari ang kwentong may basag na plato, hindi na siya pumunta. Una, naisip ko na nagagalit siya, ngunit pagkatapos ay naunawaan ko na hindi galit ang dahilan kundi put. Put sa katotohanang wala na siyang mapagkandahan ng tao. Put na biglang nagsimulang pakinggan ni Glenda ang kapatid nito. Put na hindi kayang pigilan ng biyenang babae ang aming bahay tulad ng dati. Nalaman ko ang tungkol dito sa pamamagitan ng pakikinig sa usapan ni Glenda at kanyang ina. Madalas dumadalaw si Glenda sa katapusan ng linggo, nakaupo sa kwarto ng ina. At kahit sinisikap nilang magsalita ng tahimik, minsan ay naririnig ko ang mga putol-putol na salita na ginom na naman siya. Sa bawat sinasabi ko, ay 3 bastos ang sagot niya. Sinabi ko lang na gusto ko lang bisitahin si nanay, agad siyang nagalit. Nag-aalala ang biyenang babae sa pakinig sa reklamo ng anak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nangahas na hayagang pilitin ang asawa ko na makialam. Marahil, pagkatapos ang basak na plato, naunawaan niya na ang kanyang anak ay hindi na kayang payunak ng ilang luha. Isang Sabadong hapon, dumating si Glenda, kaputla. Hindi siya agad pumunta sa kwartong ina, nakatayo lang nang hindi mapagpasya sa sala. Nagugupit akong prutas at nakita kung gaano niya kalakas ang hinahawakan ang tangan ng kanyang bag. Namumula ang kanyang mata. Nagtanong ako kung may nangyari. Nagulat siya at uminog ang ulo. Wala, ayos lang. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Natigil ako. Nung araw, nakita ko lang siyang mapanuya, palaban o nagagalit. Kailanman ay hindi ko siya nakitang umiyak dahil sa kahinaan. Inilayo ko ang upuan. Umupo ka. Umupo siya sa dulo nito, nakasama ang makamay, at pagkaraan ng matagal na oras, napilit sa sarili. Sista, napagod na ako. Hindi ko siya pinagmamadali, nagbigay lang akong mainit na tubig. Kinuha niya ang baso at ibinaba ang manggamata. Si Victor palagi na lang nagagalit kamakailan. Pinapuna ang niluluto ko. Kung medyo magulo ang bahay, tingin-tingin. Isang araw, sinabi ko na sa katapusan ng linggo ay bisitahin si nanay, sumigaw siya. Sinabi niyang nasanay daw akong lumabas sa bahay ng kamag-anak at mangongkonte. Nang marinig ko iyon, natigil ang aking kamay sa platong mangga. Isang kakaibang pakiramdam ang bumaba sa akin. Hindi kasiyahang palat lungkot lang. Lungkot sa katotohanang may ilang nga tao. Kapag masamang tratuhin ng mamahal sa buhay, noon pa lang nila mauunawaan ang naramdaman ng iba. Tahimik kong tinanong, anong sinagot mo? Mapait siyang ngumisi, namumula pa ang kanyang nga mata. Sinubukan kong tumutol, sinabi niya na nasanay daw akong pumunta roon para kumain at ngayon na ilang beses akong pinagwikaan, hindi ko na kaya. Doon ay lubok siya. Alam mo, sista, sa sandaling iyon, napahiya ako. Bigla kong naalala kung ilang beses akong umupo at hinihintay ang pagluluto mo, kung ilang beses ko pa pinapuna na malat ang isa at walang lasa ang isa pa. Naintindihan ko na kung gaano ako kay numing baba. Tumingin ako sa kanya. Sa pagkakataong ito, naniniwala ako na tunay ang kanyang sinasabi dahil ang taong nagsasalita ng ganyang pagsisisi ay gumagawa lang nito kapag personal na niyang naranasan ang gayon ding sakit. Hindi ko gusto siyang turuan ng buhay at lalo na ay ayokong gamitin ang sandali para ibuhos ang lahat ng naipon. Kaya sinabi ko lang ang pinakapangunahing natutunan ko. Habang mas maaga mong maintindihan, mas kaunti ang magiging sakit. Ibinaba niya ang ulo, nahulog ang luha sa kanyang makamay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintong labas. Umuwi ang aking asawa mula sa trabaho. Nang makita ang kapatid na umiyak, agad siyang naging mabigat. Anong nangyari ulit? Lumayo si Glenda,
Pinupunas ang luha at hindi sumagot. Tumingin ako sa asawa at tahimik na nagsalita. May problema siguro sila sa bahay nila. Ibinaba niya ang bag sa upuan at umupo sa tapat ng kapatid. Si Victor ba ang may ginawa? Bago pa man niya matapos ang tanong, mas malakas na umiyak si Glenda. Sa pamamagitan ng luha, nagsalita siya, tinawag niya akong walang kwenta, sinabi na alam ko lang kumain at umaasa sa iba. At sinabi pa niya na dati pumupunta pa ako sa inyong bahay para makikomida. Naging madilim ang mukha ng aking asawa. Nakita ko kung paano kumapit ang kamay niya sa tuhod. Hindi siya agad sumagot, ngunit alam ko na kumukulo sa kanya ang galit dahil ang mga salitang iyon noong araw ay sinabi rin sa akin at ngayon bumalik na parang bumerang at tumama sa kanyang kapatid at ang sakit na iyon ay hindi may pagtatanggol. Bigla ko na naunawaan na ang buhay, minsan ay makatarungan sa nakakatakot na paraan. Ang dati mong hinahamak sa sakit ng iba, isang araw ay babalik at patitikmain sa iyo. Matagal na umiyak si Glenda bago humupa. Naupo siya, nakayukong bahagi, at namumula ang mga mata. Wala na sa kanya ni bahid ng mapanuya at matapang na babae na nasanay akong makita. Lumabas mula sa kwarto ang biyenang babae at nang makita ang umiyak na anak, natakot siya. Anong nangyari? Anak, hindi pa nakakapagsagot si Glenda, nagsalita na ang aking asawa. Si Victor, nag-iskandalo na naman. Nangilag ang biyenang babae, kinilala ang anak, naging punong pag-alala ang boses. Ano ang ginawa niya? Naipagpigil ni Glenda ang labi, tumagas na naman ang luha. Binastos niya ako, sinabing walang kwenta, nasanay lang daw akong umasa sa mga kamag-anak, nanahimik siya, hindi na makayanan pang ipagpatuloy, puno na pagmamadaling naktanong ang biyenang babae. Anong iba pa? Glenda, ibinaba ang ulo, nagsalita na si Victor na nagsabi na dati pumupunta kami sa inyong bahay para kumain at ngayon na ilang beses na siyang nagvika, nagrereklamo na ako. Sa sala, katahimikan. Nakaupo ako sa tabi at narinig ang bawat salita at sa puso ko isang kakaibang pakiramdam. Hindi ako nagagalak sa nangyari sa kanya. Ngunit hindi ko maring itanggi na sa kaibuturan ko. Naramdaman ko na ang buhay ay alam kung paano ipakita ang salamin sa bawat isa para makita ang kanyang sarili. Binukang ang biyenang babae ang bibig at muling isinara. Sa unang pagkakataon, hindi agad siya tumutol. Marahil, kahit siya mismo ay nakikilala na ang mga salitang iyon kahit malupit man ay hindi ganon walang katotohanan, tumingin ang asawa sa kapatid. Kontrolado ang boses niya. Sa salita lang o may ginawa pa. Uminok si Glenda ng ulo. Hindi niya tinampal. Naghintay siyang ilang segundo at pagkatapos ay nagdagdag, ngunit tinulak niya ako. Kasama ko ang bata sa mga braso ko at halos nabuwal. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ng aking asawa. Tumalon siya, naging parang panawpit ang mukha. Tinulak ka niya habang hawak mo ang bata. Ibinabang ulo ni Glenda. Oh, agad na nagalit ang biyenang babae. Diyos ko, bakit hindi ka agad nagsabi? Mapait na ngumisi si Glenda. Anong magbabago, nanay? Nung nandito ako sa inyong bahay, hindi rin naman kita inaturing ng seryoso ang tinitis ng manugang. Ngayon na naranasan ko ito, naunawaan ko kung gaano kahiyang mag-alala sa iyo kapag hindi ka pinapahalagahan. Ang mga salitang ito ay tulad na kutsilyo na pumutol sa katahimikan. Lumingon ako at tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, ganun malinaw ang kanyang pagsisisi sa mukha niya. Hindi ilang magagandang salita lang, hindi paktukmangang tono lang tunay na sakit. Sakit na nakpipilitan sa isang tao na tingnan ang kanyang sarili. Naglakat-lakat ang asawa sa kwarto. Lalong lumalim ang anino ngang mukha. Ngayon, mananatili ka dito kasama ang anak mo. Agad na tumingin si Glenda sa kanya. Ngunit si Victor sinip ka niya, pumagit na ang asawa habang hawak mo ang bata. Higit pa iyon sa sapat. Agad na sumabay ang biyenang babae. Oh, manatili ka dito kasama ni nanay. Bukas, punta ako roon para makipag-usap sa kanya. Maririnig ito, mapait na ngumiti si Glenda. Ang ngiti niya ay mas masakit pa sa luha. Anong ibubuo nito?
Nanay, sa pinakamabuting kalagayan, humingi siyang tawad at pagkatapos ay magsisimula na naman ang lahat. Ako, na nanahimik hanggang noon, nagsalita. Para tunay na mabago ang isang bagay, kailangan niyang mapagtanto na hindi ka na basta-basta malalason. Lumingon sa akin si Glenda. Namumula pa ang mata niya. Dahan-dahan akong nagsalita. Sumusuko ka ng isang beses, aakalain ng mga tao na mahina ka. Sumusuko ka ng 10 beses, mangangatuwiran sila na karapat-dapat ka doon. Kung gusto mong mabuhay ng naiba, simulan mo muna sa pagiging mayos ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Matagal siyang tumingin sa akin marahil, hindi inaasahan na marinig ang ganitong salita mula sa akin na dating kanyang hinahamak, mula sa akin na naisip niyang maaring hindi mahirapang itulak. Ibinaba niya ang ulo, naging mas mahinahon ang boses. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, kaya mo pa ring makipag-usap sa akin ng ganito, bumuntong hininga ako. Hindi ako santo, tunay akong nagalit sa iyo. Ngunit kung ang mga babae ay palaging magpapahirap sa isa't isa, walang magbabago, paano ka mamumuhay mula ngayon? Nakaupo ang biyanang babae sa tabi. Komplikado ang mukha niya. Alam ko na nakikinig siya, naiintindihan at nahaharap din sa katotohanan na marahil ay hindi niya gustong kilalanin. Siya ang naging sanhing pagtubo sa kanyang anak nga, ugaling umasa sa iba at nampahamak sa trabaho ng babae. Nang gabing iyon, inihanda ko ang maliit na kwarto para kay Glenda at sa anak niya. Habang inaayos ang higaan, nakatayo siya sa pintuan at tahimik na tinatanaw ako at pagkatapos ay tahimik na nagsalita. Sista, lumingon ako. Pinahanda niya ang loob at nagsalita. Noong dati, nang nakaupo ako sa sala at hinihintay ang iyong pagluluto, ni hindi ko inisip kung gaano ito kahirap para sa iyo. Naisip ko lang na dahil ginagawa mo ito, normal lang iyon. Nang pinamulaan na akong sisihin, punahin, at tawagin na walang kwenta, naiintindihan ko na kung gaano nasakit ang normal na iyon. Wala akong tinignan sa kanya, tinapos ko lang ang higaan dahil sa anumang dahilan may bumukol sa aking lalamunan. Pagkaraan ng sandali, sinabi ko, ang pangunahin ay naintindihan mo. Sa buhay, hindi katakutan ang magkamali, katakutan ay ang magkamali at ituturing ka pa ring tama. Muli siyang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luhang sama ng loob o kahinaan kundi luhang isang taong nakita na ang kanyang madilim na panik at hindi na makakalihang pagtakas. Gabi, pagkatapos mautusan ang bata, lumabas ako sa balkonahe at nakita roon ang asawa. Nagsigarilyo siya. Malamig na hangin ang nagdadala ng bahagyang ginhawa. Nakatingin siya sa madilim na kalsada sa ibaba. Malangkap ang boses niya. Nagtataka pala ang makita ang pagdurusa nga iyong mahal sa buhay mula sa isang bagay na pinagdusahan nga iyong asawa. Ang sakit pala nito. Tahimik akong nakatayo sa tabi niya. Pinatay niya ang sigarilyo at lumingon sa akin. Sa tingin ko, hindi dito matatapos ang kwento ni Victor. Ganun din ang premonition ko. Ang isang lalaking nasanay sa paguyam sa asawa at ngayong nalantad pa sa harap ng buong pamilya ng asawa nito ay tiyak na hindi basta-basta malulunok iyon at madalas ang tunay na bagyo ay nagsisimula hindi pa katapos ng gaaway kundi sa sandaling naramdaman ng isang tao na nawawala na ang kanyang kontrol. Kinabukasan, maaga bumangon si Glenda. Nakaupo siya sa gilid ng kama, namaga ang mga mata, pabaya ang buhok sa buhol, tila naktanda siya ng ilang taon sa iisang gabi. Natutulog pa ang bata, mahigpit na nakayakap sa lumang teddy bear. Nakatayo ako sa pintuan at tinitingnan siya na lambot ang puso ko. Minsan, sapat na ang makita, ang isang babae na tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang anak pagkatapos ang pag-insulto para maunawaan ang kanyang kalagayan kapag hindi mo alam kung magpatuloy o bumalik. Marahan akong kumatok. Halika, magagahan. Lumingon siya. Namumula pa ang mata. Tahimik ang pagkain ng almusal. Halos hindi nagsalita ang biyanang babae. Ilang tanong lang ang itinago ng asawa tungkol sa pamangkin, magkasamang nakaupo. Walang binanggit kay Victor, ngunit ang pangalan niya, tulad ng anino,
ay nag-alingaw-ngaw sa hangin. Hindi pa nakakahalfong kanin si Glenda, nagring na ang telepono niya. Tumingin siya sa screen at namutla. Nakita ko kung paano niya sinikurot ang telepono hanggang pumutla. Tanong ng asawa, "Sino?" Nilunok niya ang laway, "Victor." Agad na sinabi ng biyenang baba, "Sagutin mo, baka nag-isip na siya." Nag-alinlangan si Glenda ng ilang segundo, pagkatapos ay sumagot. Hindi pa siya nakakapagsalita. Mula sa kabilang dulo ay isang matapang na boses ng lalaki malakas, maririnig kahit malayo, "Magaling ka ha, umalis ng gabi at kinuha pa ang bata. Gusto mo bang paktawanan ng buong mundo?" Sinikurot ni Glenda ang malabi, "Ikaw ang natula sa akin. Halos nabuwal ako kasama ang bata." Sa kabilang dulo, isang ngisi. "Anong malaki ang nangyari, para bang pinatay na kita? Kung gusto mo roon, manatili ka." Ngunit huwag kang bumalik at magreklamo. Narinig ko ito at nanigas ang mga ko. Hindi na ito simpleng pamilyang pag-away, ito ay tonong isang taong nasanay maguyam ng iba, gumamit ng agresyon para manatiling nangunguna. Daling tanong ni Glenda, "Anong ibig mong sabihin?" Sumigaw si Victor, "Ibig kong sabihin, mas mabuting mag-ingat ka. Akala mo, dahil may kumakatuwiran sa iyo, matatakot ako? Kung magpapatuloy kang magreklamo sa mga kamag-anak mo, huwag kang magsisi." Bago pa matapusin ang huling pangungusap, tumalon na ang aking asawa. Iniunat ang kamay sa kapatid. "Ibigay mo." Namangha si Glenda at dahan-dahang ibinigay ang telepono. Inilapag ng asawa ang telepono sa tainga niya. Malamig ang boses. "Hindi mo kailangang igalang ang kahit sino, ngunit mula ngayon, kausapin ang iyong asawa ng parang tao." Sa kabilang dulo, sandaling katahimikan, pagkatapos ay isang ngisi. "Ang kuyang asawa ko ang nagtatanggol. Anong pakialam mo sa aming pag-awaing mag-asawa?" Sumagot ang asawa, bawat salita ay malinaw. "Nang itulak mo ang aking kapatid na hawak ang bata, wala na itong kinalaman sa inyo. Kung mangangahas kang muling manakot sa kanya, pilitin ko siyang mag-file ng reklamo sa pulis." Nagbago ang boses ni Victor, parehong galit at naguguluhan. "Tinatatakot mo ako, binababalaan kita. Kung akala mo ay walang nandito para sa kapatid ko, nagkakamali ka." Pagkasabi noon, binabangang asawa ang tawag. Sa hapagkainan, katahimikan. Tumingin ang biyenang babae rito at roon namumula at pumuputi ang mukha. Naintindihan ko na nasa gulat na siya dahil kahit siya ay hindi na kayang magpanggap na basta masungit lang ang manugang. Natigil si Glenda na parabang nandun pa siya sa ulap. Inilapag ko ang kamay sa kanya. "Mayroon ka bang naipon na mensahe o patunay?" Tumingin siya sa akin at uminog ang ulo. "Hindi ko inisip na kailangan ko pang itago iyon. Sinabi ko, mula ngayon, itago mo. Kung gusto mong ipagtanggol ang sarili mo, huwag umiyak lang." Tumingin siya sa akin nang nakukulap parabang nilulunok ang isang bagay na napakaalab. "Sa tingin mo ba, nararapat dito ako?" Ang tanong na iyon ay nagpigil ng puso ko. Agad kong naunawaan na tinatanong niya hindi lang tungkol sa araw na iyon kundi tungkol sa sarili niya. Tinatanong kung nararapat na ang isang taong walang malasakit sa sakit ng iba ay maranasan ang iyon din. Marahan ko siyang hinawakan ang kamay. Walang nararapat sa kahihiyan, ang pagkakamali ay kailangang bayaran ng pagpapabago, hindi ng pagpapahintulot sa iba na yurakan ka. Narinig niya ito at muli siyang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umupo ang biyenang babae para yakapin at aliwin ang anak tulad ng dati. Tahimik siyang nakaupo. Namumula ang mga mata, mahigpit na nakakapit ang mga labi. Alam ko na marahil ay sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita ang mga kahihinatnan ng kanyang maraming taon na pagpapaubaya. Labis niyang minahal ang anak kaya naging dependent ito. Labis niyang pinrotektahan ang manugang kaya nagawa niyang balewalain ang trabaho at dangal ng kanyang manugang. At ngayon, lahat ng ito ay bumalik na parang bumerang at tumama sa mismong anak na labis niyang minahal. Nang tanghali, nag-leave si Glenda sa trabaho. Dinala ng asawa sa bahay para kunin ang mga dokumento. Gusto ko sanang sumabay, ngunit hiniling niya sa akin na manatili kasama ang ina.
Nang maiwan kaming dalawa sa sala, matagal na tahimik ang biyenang babae. Nang ilagay ko ang mainit na basong tubig, malangkap na nagsalita siya. Marina, natigil ako. Ito ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na tinawag niya ako sa pangalan ko, walang lamig, walang puna. Tahimik ko siyang sinagot. Opo. Matagal siyang tumingon sa sahig, at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Talagang hindi ako naging makatarungan sa iyo, nakatayo akong tahimik. Hindi ko inaasahan na kailanman ay maririnig ko ang salitang iyon. Maraming beses ko itong iniisip kung isang araw ay may intindihan niya ang lahat kung titingin siya sa aking pinagdaanan. Ngunit nang marinig ko ito, sa katotohanan, hindi naging gaan ang puso ko tulad ng inaakala ko. Ang sakit ay mapurol na, tulad ng lumang pasa na hindi na masakit ngunit makirot pa rin sa kailaliman. Nagpatuloy siya nang nanginginig ang boses. Naisip ko na kapag maraming tao sa bahay, mas masaya. Naisip ko na ikaw ang mas nakakatanda, manugang, at ang magdala ng kaunti pa ay normal lang. Naisip ko na pamilya tayo, kailangan tayong magkonsesyon sa isa't isa. Ngunit hindi ko inisip na hinatulan kita doon sa lahat ng mga taon na iyon. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako agad sumagot dahil sa akin ay napakaraming damdamin, samanglub, habag, at isang uring ang pagod. Ayokong samantalahin ang sandali para ibuhos ang lahat ng lumang sa mangang loob at lalo na ay ayokong gawing hukuman ang kanyang manahuling pahingi ng tawad. Kaya tahimik ko lang sinabi, sobrang nalungkot ako, hindi dahil nagluto ako kundi dahil napakarami ko ng ginawa. Ngunit sa matang lahat, natural lang iyon. Namula ang kanyang mata, tumango siya. Alam ko, ngayon alam ko na, nang makita ko kung paano inuyam ng asawa si Glenda, naunawaan ko na kung gaano ito nakakasakit. Nang marinig ko iyon, napahinto ang puso ko, o sa katapusan, unang tumingin ang aking biyenang babae, hindi dahil bigla siyang nakbago kundi dahil ang buhay ay gumawa ng gaanong pagbabago na pinilit niya siyang makita ang isang sakit sa mukha ng ibang tao. Nang tanghali, bumalik ang asawa at si Glenda. Sa kanilang mga mukha, agad ko itong nalaman na may nangyari. Inilagay nga asawa ang folder nga mga dokumento sa mesa, nakakapit ang mga panga. Yakakin ni Glenda ang anak. Tuyot ang mamata ngunit maputla ang mukha. Dali akong nagtanong, anong nangyari? Maikting na sumagot ang asawa. Nandun si Victor nang dumating kami, nasa bahay siya, tumalon ako. At ano? Mapait na ngumisi si Glenda. Ang ngiti niya ay mas masakit pa sa luha. Hindi niya kami pinayagan na pumasok sa apartment. Sinabi na kung gusto kong kumuha ng kahit ano, kailangan munang makasundo kami. Sinikurot ko ang magakamaw. At nakapasok ka ba? Tumango siya. Nakapasok. Ngunit dahil lang sa pakialam ni Andres, nakpatuloy ang asawa. Sumigaw pa siya mismo sa hagdan na ang pamilya ni Glenda ay nagtutulak sa kanya, kaya naman nagrereklamo ang asawa. Nang marinig ito, naging puting papel ang biyenang babae, tumalon siya, naglakas loob siyang magsabi ng ganyan, tumingan si Glenda sa ina. Kakaibang mahinahon ang boses niya, hindi lang iyon, sinabi pa niya na kung hindi ako bumalik, kasalanan ko. Ang bata. Hindi niya ipagtatalo, ngunit ang apartment, ang pera, at ang mga gamit. Hindi niya basta-basta ibibigay. Nang marinig ko iyon, lumamig ang dugo ko. Ang lalaking kahit sa ganitong sandali ay nag-isip lang ng material na kawalan ay tunay na hindi karapat-dapat pagkukunan ng pagmamahal. Umupo ang asawa sa upuan, nakatukot ang mga kamay sa tuhod. Sinabihan ko si Victor kung patuloy siyang gumawa ng problema, hahayaan ko si Glenda na isakatuparan ito sa korte. Tumingan si Glenda sa kapatid. Pagkatapos sa akin, wala na sa tingin niya ang unang pagkalito. Sa halip, isang masakit ngunit malinaw na katinuan, pinag-isipan ko ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ako babalik. Natitisod-tisod ang biyenang babae at umupo, tumingin siya sa anak, nanginginig ang mga labi. Sigurado ka ba? Tumango si Glenda. Sigurado. Hindi ko gustong mabuhay kasama ang isang taong umuyam sa akin, nagtataksil, at kapag nahuli, ako pa ang sinisisi. Pagkasabi noon, lumingon siya sa akin. Sista,
Kung may isang nagtaas sa iyo noong una, marahil ay mas kaunting nagdusa ka kaysa sa akin ngayon nang marinig ko iyon, nawalan ng hininga ang dibdib ko. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag na, ang mahalaga ay lumabas ka na. Ibinaba niya ang ulo at isang mainit na luha ang nahulog sa aking kamay. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagsiupo kaming lahat sa hapunan ng walang pagpapanggap. Wala nang bulak na pagtatanggol ngang ina, wala nang walang ingat na pangangailangan ni Glenda, at hindi na ako ang anino na naglilingkod sa lahat. Nakaupo sa tabi ko ang asawa at siya na ang naghahatid ng pagkain, pinakain ng biyanang babae ang apo. Hawa ni Glenda ang anak at paminsan-minsang tumutulong na magdala ng plato o sopas. Ang hapunan ay simple nilutong isda, tinolang manok, pinakbet at kaunting atsara. Ngunit matagal ko itong tinitignan sa hapag dahil sa unang pagkakataon, tunay itong pampamilyang hapunan. Nagsimulang makitang bawat isa ang kanyang bahaging responsibilidad. Nang gabi, bago matulog, pumasok si Glenda sa kwarto ko. Matagal siyang nakatayo sa pintuan, pagkatapos ay nagsalita. Sista Marina, kahit anong mangyari, hindi na ako muling mabubuhay ng katulad ng dati. Tumingin ako sa kanya at tumango. Naniniwala ako sa kanya dahil ang ilang mga tao ay nagbabago pagkatapos ng pagbagsak. Ngunit isang beses ng magmahal, hindi na nila gustong bumalik sa kanilang dating sarili. 3 buwan na ang lumipas, at ang aking buhay ay nagbago ng hindi ko maisip na mangyayari. Nakaupa na si Glenda ng maliit na apartment malapit sa trabaho niya. Kinuha niya ang anak, nagtatrabaho ng sarili, namumunong sariling bahay, at sa tulong ng abogado ay hinihiwalay ang asawa. Ang unang maaraw ay napakasakit. Isang gabi, tumawag siya sa akin ng halos 10:00 ng gabi para magtanong kung paano magluto ng lugaw para sa bata na may lagnat. Isa pang beses, huminging tulong para gumawa ang monthly budget dahil sa unang pagkakataon ay namumuhay siya ng walang sino ang gumagawa ang lahat para sa kanya. Ngunit sa kanyang boses, narinig ko na ang gulat ng tao na nakatayo sa sariling mapa hindi natakot. Nagbago rin ang biyanang babae. Hindi siya naging ganap na ibang tao, ngunit natuto siyang makpigil. Hindi na siya nagsasalita sa akin ng may tonong pag-utos. Hindi na inaanyayahan ang anak para sa hapunan araw-araw. Minsan, nagbabalatan na rin siyang gulay, binabantayan ang sabaw, o tinatanong kung pagod na ba ako pagkatapos ang trabaho. Matagal na ang matanong na iyon napakatalagal ngunit kahit papaano, lumalabas na rin. At sinimulan ng aking asawa ang pangako niya. Natuto siyang magluto. Sa simula, maasin ang pagkain, paminsan-minsan walang lasa, malaki-maliit ang pagupit ng gulay, at kapag naguhugas ng pinggan, lahat ay nadidiligan ng tubig. Ngunit hindi siya sumuko. Pag-uwi mula sa trabaho, sabay na pumupunta sa kusina kasama ako. Minsan, kapag pagod na ako, sinasabi niya, "Maupong ka na, magluto na ako ngayon." At sa isang pangungusap na iyon, nagiging magaan ang lahat ng sama ng loob ng nakaraang mga taon. Isang linggo, sabay-sabay kaming nakaupo sa hapunan, walang espesyal inihaw na isda, sopas na may bola-bola, pinakbet at kaunting atsara. Ngunit matagal ko itong tinitingnan dahil kaiba ito sa lahat ng nakaraang hapunan. Walang nagsasabing obligado akong tayo sa kalan, walang nagdidikta ngang putahe, walang kumukuha nga aking kabaitan bilang natural na karapatan. Ang biyanang babae, habang kumuhang plato, tumingin sa akin at dahan-dahang nagsalita, "Marina, sobrang hindi ako naging makatarungan sa iyo." Itinapat ko ang mata sa kanya at nagpatuloy siya, "Naisip ko na dahil pamilya tayo, pwedeng magtiwala sa isa at isa ng walang kondisyon, ngunit nakalimutan ko na kung palagi lang na umaasa sa isang tao, hindi na iyon tulong kundi pabigat na." Sa kwarto, katahimikan. Ang asawa na nakaupo sa tabi ko ay marahan na sinikurot ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Si Glenda ay ibinaba ang ulo, namumula ang mga mata. Tumingin ako sa mga mukha ng aming mga mahal sa buhay at bigla kong naramdaman na gumagaan ang puso ko.
hindi dahil nawala na ang lahat ng sugat kundi dahil sa wakas, tinawag ang maito sa totoong pangalan nito. Ngumiti ako at mahinahon na nagsalita, ang nakaraan na, mabubuhay na lang tayo ng maayos mula ngayon. Tumango ang biyenang babae. Mahigpit na sinikurot ng asawa ang aking kamay at si Glenda ay umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luhang samang loob o kahinaan kundi luhang isang taong napaktanto na ang pamilya ay hindi lugar kung saan ang isa ay nagsasakripisyo habang ginagamit ng iba. Natapos ang hapunan ng gabi na. Pagkatapos linisin, nakatayo akong nag-isa sa kusina. Tinitignan ang dilaw na liwanag na bumabagsak sa malinis na hapag. Naririnig ko ang asawa na nagtutuwaan sa sala, ang biyenang babae na pinapanatag ang apo, si Glenda na tumutulong sa kapatid na mag-ayos ng maupuan. At bigla kong naalala ang sarili ko 3 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng tahimik na nagtatrabaho sa kusinang iyon, nag-isip na kung magtitiis siya, makakaroon ng kapayapaan sa bahay. Ngayon ay naintindihan ko na ang tunay na kapayapaan sa isang tahanan ay hindi maaring itayo sa pagtitiis ng isang tao. Dapat itong nakabase sa pag-unawa, sa malinaw na hangganan at sa responsibilidad ng bawat nakatira rito. Tumingin ako sa istante ng mga pinggan. Lahat ay nasa tamang lugar, ngunit bigla na lang, muling tumunog sa aking isipan ang ingay ng basak na plato. Ang tunog na, tila sumira sa pamilya, sa katotohanan ay ang nagpukaw sa aming lahat. Minsan, kailangan munang mabasag ang isang bagay para tigilin ang mga tao sa pagpapanggap, at sa mga basag na piraso lang kung may lakas loob at katapatan maaring magtayong isang bago at mas marangal na buhay.